Mainit, malupit, walang kapantay ang init ng araw na tumatama sa malawak na buhanginan ng Riyadh. Halos lumulubog ang mga paa ni Amara, isang dalagang Pilipina na nasa kalagitnaan ng kanyang 20 taon. Habang binabaybay ang bakanting kalsada patungo sa ingranding palasyo ng mga Al-Mutairi, isa sa mga pinakakilalang pamilya sa kaharian ng Saudi. Bago siya umalis ng Pilipinas, bitbit lamang niya ang isang lumang bag, kaunting pera at dasal ng kanyang ina na sana'y gumanda ang kanilang kapalaran. Lumaki si Amara sa kahirapan. Panganay siya sa 4 na magkakapatid at matagal nang walang ama. Inako niya ang responsibilidad na maging ilaw ng tahanan. Kahit pa nangangahulugan ito ng pagsuong sa isang bansang banyaga na puno ng pangamba at misteryo. Pagbaba pa lamang sa eroplano, dama na niya ang bigat ng mga matang nakatingin sa kanya. Sa terminal ay kapansin-pansin ang kanyang kayumangging balat at simpleng pananamit kumpara sa mga babaeng nakasuot ng abaya at niqab. Alam niyang hindi siya kabilang dito. Isang estranghero, isang dayuhan at higit sa lahat, isang katulong lamang siya. Pagdating sa tarangkahan ng palasyo, sinalubong siya ng isang matandang bantay. Malamlam ang tingin nito, ngunit halatang sanay sa ganoong eksena. Pilipina? Tanong ng bantay. Mahinang tumango si Amara. Opo, ako po ang bagong kasambahay. Aniya. Pinapasok siya at halos mamangha siya sa loob. Ang mga dingding ay yari sa marmol. Kumikislap ang mga kristal na chandelier at bawat sulok ay may halimuyak ng mamahaling pabango. Para siyang pumasok sa ibang mundo. Isang mundong hindi siya sigurado kung tatanggapin siya. Amara! May malalim na tinig na tumawag mula sa itaas ng hagdan. Dahil doon ay napalingon siya. Nasa kanyang harapan ang isang lalaking nakasuot ng puting tawb at igal. Matikas at mapupungay ang mata. Ngunit may taglay na kapangyarihan at yabang sa bawat kilos. Siya si Prinsipe Khalid bin Rashid Al-Mutairi, kilala bilang pinakamakapangyarihan at pinakamasungit ng anak ng hari. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi, ngiting hindi nakapagbigay ginhawa kundi kaba. Simula ngayon, ikaw ay nasa ilalim ng aking pamamahay. Malamig na sambit ng prinsipe. Tandaan mo, wala kang karapatan, kundi sundin ako. Isa kang alipin dito. Sabi pa nito. At doon nagsimula ang kwento ng kanyang kalbaryo. Si Khalid ay sanay sa karangyaan. Sa kanyang murang edad, siya nang itinuturing na tagapagmana ng trono sa kanilang kaharian. Lumaki siyang pinalilibutan ng mga alipin, mga guro, at mga tauhan na walang ibang alam kundi sundin ng bawat utos niya. Ngunit sa kabila ng kanyang ganda at karisma, taglay niya ang pusong bato. Para sa kanya, ang mga katulad ni Amara ay walang halaga. Mga hamak na nilalang na pwedeng paglaruan, pagsabihan at utusan ng walang humpay. Magdala ka ng tsaa! Sigaw niya isang gabi nang abutan siya ni Amara ng maling tasa. Kinabahan ng dalaga. Agad siyang nagpaumanhin. Patawad po, prinsipe. Maling tasa po ang nakuha ko. Ngunit hindi siya pinakinggan. Sa halip, ibinagsak ni Khalid ang tasa sa sahig at nagbasag. Isa kang inutil! Wala kang silbi! Sigaw nito. Halos maglupasay si Amara sa takot habang pinipilit linisin ang mga bubog. Sa kanyang puso, naroon ang sugat na hindi lamang dulot ng pang-aapi, kundi ng pangungutya sa kanyang pagkatao. Lumipas ang mga araw, at lalong tumindi ang mga pang-aalipusta. Minsan, pinaiinom siya ng malamig na tubig sa gitna ng gabi, kahit nanlalamig na siya. Minsan na may pinapapasa ng mabigat na kahon kahit halos gumuho na ang kanyang katawan sa pagod. Isang gabi dumating si Khalid mula sa isang piging. Nakainom siya talatang galit. Amara! Malakas ang kanyang tawag. Agad siyang lumapit. Nanginginig. Ano pong kailangan niyo, prinsipe? Tanong ni Amara.
Hinila siya nito ng walang babala, maraing tinignan. Alam mo ba kung bakit narito ka? Dahil wala kang halaga. Kaya mong gawin ang lahat para sa akin dahil wala kang ibang pagpipilian, sabi nito. Ramdam ni Amara ang bigat ng kanyang palad sa kanyang braso. Pinilit niyang huwag umiyak. Sa kanyang isipan, dasal lang ang pinangahawakan niya. Diyos ko, bigyan mo ako ng lakas. Hindi ako susuko. Tangi niyang sambit. Lumipas sa mga buwan, ang bawat araw ay tila impyerno para kay Amara. Ang init ng araw sa disyerto, ang pangungutya ng ibang alipin na mas mataas ang tingin sa sarili, at higit sa lahat, ang malupit na kamay ni Khalid. Isang umaga pinutol niya ang kanyang buhok dahil iniutos ng prinsipe na magmukha siyang mas mababa. Halos ikalunod niya iyon ng mga luha, sapagkat ang buhok lamang ang natatanging bagay na ipinagmamalaki niya. Minsan naman, habang siya'y naghuhugas ng damit, itinulak siya ng prinsipe sa tubig. Basang-basa siya, nanginginig, habang tawa ng tawa ang prinsipe. Isang daga sa balon! Natatawang wika ni Khalid. Ngunit sa bawat pang-aapi, may isang bagay na hindi niya masira kay Amara. Ang kanyang puso. Tahimik siyang nagdarasal gabi-gabi. Nakatingin sa buwan at tila nagiging tanging saksi ng kanyang kalungkutan. Hindi ako pababayaan ng Diyos, bulong niya habang pinipigilan ang pagluha. Subalit hindi lang pang-aapi ang bumabalot sa kanya. May mga sandali ring tila naguguluhan si Khalid. Kapag tinititigan niya si Amara, may kung anong pagkakahawig sa isang mukhang matagal na niyang nakalimutan. Ang larawan ng kanyang ina. Ang reyna na namatay noong siya'y bata pa. Hindi niya maipaliwanag, ngunit ang bawat titig niya kay Amara ay nagdudulot ng kirot sa kanyang puso. Galit, inis, at kaba. At doon nagsimulang magbago ang hangin sa palasyo. May lihim na unti-unting naglalantad ng sarili. Tahimik ang gabi sa palasyo. Ang mga ilaw sa pasilyo ay tila nagsisilbing mga matang nagmamasid sa bawat takbang ni Amara. Habang naglalakad siya, bitbit ang isang bandihado na prutas para sa hapag ng prinsipe. Napansin niya ang isang matandang lalaki na nakaupo sa hardin. Siya ay si Sheikh Abdullah, ang pinakamatagal ng tagapayo ng hari. Mahaba ang balbas nito at ang mga mata ay tila nakakita na ng lahat ng klase ng kasaysayan. Halika iha! Wika nito sa malumanay na tinig. Lumapit si Amara, bahagyang nagulat. Ako po bang tinatawag ninyo, Sheikh? Tanong niya. Tinitigan siya ng matanda mula ulo hanggang paa, bago tumango. Oo, ikay kamukha ng isang taong matagal ko nang kilala. Ang yumaong reyna. Sambit nito. Napatigil si Amara. Parang binuhusan ng malamig na tubig. Hindi po maaari, sabi niya. Ngumiti ang matanda ngunit puno ng lungkot. Minsan, ang dugo ay hindi kayang itago. May mga mata, may mga ngiti, at may mga himig ng tinig na sadyang nagbabalik ng nakaraan. Makahulugang sabi pa nito. Hindi makapaniwala si Amara. Ang alam niya, isa lamang siyang anak ng isang mahirap na pamilya sa Pilipinas. Ngunit sa mga salitang iyon, may umuusbong na pagdududa sa kanyang isipan. Samantala sa kabilang banda naman, si Khalid ay palaging naiirita tuwing makikita niya si Amara. Hindi niya maipaliwanag kung bakit ganoon na lamang ang pagkakapareho ng dalaga sa kanyang ina. Sa kanyang mga panaginip, palaging bumabalik ang larawan ng isang bata. Isang batang babae na nawawala sa gitna ng kaguluhan noon. At ang iyak na hindi na niya muling narinig pa. Isang araw habang naglilinis si Amara sa silid-aklatan ng palasyo, may natagpuan siyang isang lumang kahon sa ilalim ng mga lumang aklat. Doon nakatago ang mga larawan ng reyna kasama ang isang sanggol na babae. Ang sanggol ay may maliit na porselas na may nakaukit na pangalan, Amira. Napatigil siya. Sa kanyang alaala,
Matagal na niyang iniingatan ang isang lumang porselas na ibinigay ng kanyang ina sa Pilipinas. Isang pulseras na may parehong disenyo. Ang kaibahan lang, wala na ang nakaukit na pangalan. Hindi ito totoo, bulong ni Amara sa sarili. Ngunit lalong gumulo ang lahat ng isang matandang yaya ang lumapit sa kanya, si Fatima, dating tagapag-alaga ng mga anak ng hari. Bata ka pa lamang noon, sabi ni Fatima habang nanginginig ang boses. Isang gabi, may nangyaring kaguluhan. May mga nagbalak sa buhay ng reyna. Sa gitna ng kaguluhan, ang sanggol na si Amira ay nawala. Hindi na natagpuan pa hanggang ngayon, sabi ni Fatima. Nanlamig si Amara. Ang mga piraso ng palaisipan ay tila nagsisimulang magdikit-dikit. Ang kanyang pangalan, Amara. Posibleng pinaikli o binago mula sa Amira. Ang kanyang mukha, kamukha ng reyna. At ang pulseras, isang matibay na ebidensya. Ngunit paano siya napunta sa Pilipinas? At sino ang tunay niyang mga magulang na nagpalaki sa kanya? Ang mga tanong na iyon ay lalo lamang nagpalalim sa sugat ng kanyang pagkatao. Samantala, si Khalid ay nagiging mas mainitin ang ulo. Palagi niyang pinapagalitan si Amara. Hindi dahil sa pagkakamali nito, kundi dahil sa hindi niya matanggap ang kakaibang damdaming gumugulo sa kanyang isipan. Isang gabi, nahuli niya si Amara na hawak-hawak ang pulseras. Ano yan? Sigaw niya. Nagulat si Amara. Agad na itinago ang pulseras. Wala po, prinsipe, sabi niya. Ngunit tinablot iyon ni Khalid at doon nakita ang ukit na pangalan. Amira, mahinang sambit niya bago mabilis na nagbago ang ekspresyon. Hindi, imposible, sigaw niya. At iniwan niya si Amara na halos mawala ng ulirat sa kaba. Kinabukasan pinatawag ng hari ang lahat ng miyembro ng pamilya at mga piling tagapayo. May usap-usapan kasing may isang bagay na natuklasan tungkol sa nawawala nilang prinsesa noon. Habang nakatayo si Amara sa harap ng lahat, ramdam niya ang matinding bigat ng mga matang nakatingin sa kanya. Ang hari mismo, si Sultan Rashid, ay tila naguguluhan habang minamasdan siya. Sheikh Abdullah, sabihin mo ang iyong nalalaman, wika ng hari. Humakbang ang matanda pasulong at nagsalita. Mahal na hari, ang dalagang ito ay may hindi maikakailang pagkakahawig sa reyna. May ebidensya rin ng pulseras na iniwan kay Prinsesa Amira bago siya nawala, sabi ng matanda. Ipinakita ni Amara ang pulseras na matagal na niyang iniingatan. Nang makita yun ng hari, nanlaki ang kanyang mga mata. Iyan ang ginawa mismo ng reyna. Walang ibang may ganitong alahas, sigaw ng hari. Umalingaw-ngaw ang bulungan sa loob ng bulwagan. Ang mga prinsipe at prinsesa ay nagulat, lalo na si Khalid. Hindi niya matanggap ang naririnig. Hindi, isa siyang alipin lamang. Wala siyang dugong maharlika, mariin niyang sigaw, bagamat nanginginig ang kanyang mga kamay. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang totoo ito. Ang babaeng ilang buwan na niyang inaalipusta at pinagsasamantalahan ay ang kanyang sariling nawawalang kapatid. Nanginig si Amara sa narinig. Halos bumagsak siya sa sahig sa bigat ng katotohanan. Ang galit, lungkot at pagkasuklam ay sabay-sabay na sumabog sa kanyang puso. Paano niya nagawa ito sa akin? Bulalas niya. Ang mga matay nakatuon kay Khalid. Hindi makasagot ang prinsipe. Ang kanyang labi ay nangatal. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya ang kirot ng pagkakasala. Umalingaw ang katahimikan sa bulwagan ng palasyo matapos ibunyag ang lahat. Ang mga ministro at tagapayo ay nagbubulungan. Ang hari na may tila nahulog sa dagat ng alaala. Sa kanyang mukha, mababakas ang paghahalo ng tuwa at sakit. Tuwa dahil buhay pa pala ang kanyang nawawalang anak.
at sakit dahil sa lahat ng pinagdaanan nito bilang isang alipin. Tumayo si Sultan Rashid at nagsalita. Kung totoo ngang ikaw si Amira, ikaw ay aking anak, prinsesa ng kaharian. Naiiyak na sabi nito. Naluwa si Amara. Ngunit bago siya makasagot, sumigaw si Khalid. Hindi! Isa siyang kasambahay. Hindi ko matatanggap na siya maging bahagi ng aming dugo. Sabi ni Khalid. Napatigil ang lahat. Ang hari lumapit sa kanyang anak na prinsipe at mariing tinitigan ito. Khalid, ikaw ang aking panganay. Inaasahan kong higit kanino man. Alam mo na ang halaga ng katarungan. Ngunit bakit ikaw pang nang abuso sa iyong sariling kapatid? Tanong nito. Sa narinig ay nanlumo si Khalid. Hindi siya makapagsalita. Ang mga mata niya ay namumula at para siyang batang nahuli sa pinakamalaking kasalanan ng kanyang buhay. Pinahiya mong dugo ng iyong ina. Pinahiya mong ating pangalan. Maring sambit ng hari. Mula ngayon, ikaw ay hindi mo nakikilalanin bilang tagapagmana ng trono hanggang sa matutunan mong tanggapin ang iyong kasalanan. Ikaw ay mananatiling walang karapatan. Galit na sigaw nito. Nabigla ang lahat sa desisyon ng hari. Ang ibang prinsipe at prinsesa ay nagkatinginan. Ngunit walang naglakas loob na magsalita. Si Khalid naman ay napayuko at doon niya unang naramdaman ang bigat ng kanyang mga kamay. Ang parehong kamay na ginamit niya upang saktan at alipustahin ng babaeng hindi niya alam na kapatid niya pala. Kinabukasan hindi mapakali si Amara. Ang bigat ng nangyari ay parang bagyong bumalot sa kanyang puso. Totoo, siya pala si Amira, ang nawawalang prinsesa ng kaharian. Ngunit paano niya tatanggapin ang katotohanan ng ang prinsipe na siyang pinakamalapit na taong nakilala niya ay ang kapatid na dapat sana'y naging tagapagtanggol niya. Habang nag-iisa sa hardin, nilapitan siya ni Khalid. Nakasuot pa rin ito ng puting taub, ngunit wala na ang kayabangang palaging dala. Ang mga mata niya ay puno ng paghingi ng tawad. Amara o Amira, halos pabulong niyang wika. Patawarin mo ako. Hindi ko alam. Kung alam ko lamang, hindi ko sana nagawa. Sabi niya. Maring tumingin si Amara sa kanya. Kung alam mo man o hindi, hindi nito binabago ang sakit na idinulot mo sa akin. Binura mo ang dignidad ko. Ginawa mo lang akong wala. Medyo naluluwang sabi ni Amara. Lumod si Khalid sa harap ng kanyang kapatid. Isang bagay na hindi pa nakita ng kahit sino sa palasyo. Alam kong hindi sapat ang kahit anong salita. Ngunit ipagsusumamo ko pa rin ang iyong kapatawaran. Kahit hindi mo man ako tanggapin bilang kapatid, hayaan ko ang aking buhay maging kabayaran. Sabi ni Khalid. Naluwa si Amara. Sa kanyang puso, ramdam niya ang matinding sakit. Ngunit kasabay nito ay ang tawag ng dugo. Alam niya ang pagpapatawad ay hindi madaling ibigay. Ngunit iyon lamang ang paraan upang gumaling ang sugat na matagal nang nakabaon. Hindi kita mapapatawad agad, mariin niyang sagot. Ngunit hindi ko rin kayang mabuhay na may galit sa aking puso. Hayaan mo ang panahon na magsabi kung kailan ko kaya, sabi ni Amara. Bagyang tumango si Khalid at doon niya unang naramdaman ang pagluwa ng isang prinsipe. Luha ng pagsisisi. Sa kabilang banda naman, ipinahayag ng hari sa buong kaharian ang pagbabalik ng kanilang nawawalang prinsesa. Ang mga mamamayan ay nagalak at ang palasyo ay napuno ng mga selebrasyon. Sa kabila ng lahat, si Amara, ngayon ay kinilalang si Prinsesa Amira, ay nananatiling mapagpakumbaba. Ngunit sa likod ng kasiyahan, ramdam pa rin niya ang bigat ng nakaraan. Hindi madaling kalimutan ang bawat pangalipusta, bawat sugat na iniwan ng kanyang sariling kapatid. Isang gabi habang nakatanaw siya sa buwan mula sa balkonahe, lumapit si Sultan Rashid. Anak ko, alam kong mabigat ang lahat ng nangyari. Ngunit tandaan mo, ang tunay na prinsesa ay hindi sinusukat sa yaman o kapangyarihan,
kundi sa tapang ng puso na magmahal at magpatawad. Sabi ni Rashid. Naluwa si Amira at yumakap sa kanyang ama. Tatay, hindi ko man siya kayang patawarin agad, pero susubukan ko. Sapagkat kung patuloy ako magdadala ng galit, hindi ko makakamtam ang kapayapaan na matagal ko lang hinahanap. Sabi ni Amira. Sa di kalayuan, nakamasid si Khalid. Tahimik lamang siyang nakatayo. Ngunit sa kanyang puso, isang pangako ang kanyang ginawa. Gagawin niya ang lahat upang mapagtakpan ang kanyang pagkukulang at maipakitang karapat-dapat siya hindi lamang bilang prinsipe, kundi bilang kapatid. At doon nagsimulang muling mabuo ang pamilyang matagal nang winasak ng panahon at kapalaran. Lumipas ang ilang linggo matapos ipahayag ng hari ang pagbabalik ni Prinsesa Amira. Ang buong kaharian ay abala sa pagdiriwang. Ngunit sa loob ng kanyang puso, hindi pa rin ganap na payapa si Amira. Tuwing papasok siya sa silid kung saan dati siya pinapahirapan, bumabalik ang mga alaala, ang sigaw ni Khalid, ang mga galit na tingin, at ang mga gabi ng kanyang pag-iyak. Lahat iyon ay sariwa pa rin niyang naaalala. Ngunit kasabay nito, naroon din ang kakaibang pakiramdam, ang mukha ni Khalid. Bagamat puno ng galit noon, ay ngayon ay laging nakatungo, puno ng pagsisisi, at araw-araw siyang nakikitang naglilingkod. Hindi bilang prinsipe kundi bilang isang kapatid na handang magbayad sa lahat ng kasalanan. Isang gabi, lumapit si Khalid kay Amira sa silid aklatan. May hawak siyang lumang larawan. Ang huling larawan ng kanilang ina bago ito pumanaw. Naalala mo ba siya? Tanong niya sa mahinang tinig. Tinitigan ni Amira ang larawan. Para bang may apoy na nag-init sa kanyang puso. Hindi ko siya kilala. Ngunit parang nararamdaman ko siya sa bawat gabing nananalangin ako. Sabi ni Amira. Ngumiti si Khalid. Mapait. Siya ang dahilan kung bakit ako ganito kaigpit. Nang mawala siya, akala ko wala ng halaga ang mundo. At nung dumating ka, hindi ko alam. Hindi ko alam na ikaw pala ang pirasong matagal nang nawawala. Sabi ni Khalid. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Amira ang bigat ng sugat na hindi lang siya ang may dala, kundi ang kapatid din na umapi sa kanya ay biktima rin ng nakaraan. Hindi nagtagal, ipinatawag muli ni Sultan Rashid si Khalid. Khalid, wika ng hari. Kung nais mong maibalik ang tiwala ng iyong pamilya at ng kaharian, kailangan mong patunayan sa gawa, hindi sa salita. Bilang parusa at pagsasanay, ipinadala si Khalid sa mga liblib na nayon ng kaharian upang maglingkod sa mga mahihirap. Hindi bilang prinsipe, kundi bilang isang ordinaryong tao. Kasama siya sa pagbubuhat ng tubig, pagtulong sa mga magsasaka, at pag-aalaga sa mga hayop. Sa bawat pawis na tumutulo, natutunan niya ang halaga ng pagpapakumbaba. Minsan sinamahan siya ni Amira sa isang maliit na baryo. Nakita niya kung paano nagpakain si Khalid ng mga batang nagugutom gamit ang sarili niyang mga kamay. Hindi ko alam na kaya mo maging ganito, sambit ni Amira. Ngumiti si Khalid, pawis na pawis. Dati, akala kong pagiging prinsipe ay makapangyarihan. Ngayon, alam ko, ang tunay na lakas ay ang marunong magpakumbaba. Sabi ni Khalid. At sa bawat araw na lumilipas, unti-unting lumalambot ang puso ni Amira. Isang araw, dumating ang isang malaking kapistahan sa kaharian. Ipinahayag ng hari na opisyal na si Prinsesa Amira ay kikilalaning ganap bilang anak ng palasyo. Dumagsa ang mga tao mula sa iba't ibang panig. Ang mga lansangan ay puno ng palamuti. At ang mga tambol ay umaalingaw-ngaw. Ngunit higit sa lahat, ang sandaling iyon ay simbolo ng pagbabalik ng isang pamilya. Nakatayo si Amira sa harap ng mga tao. Suot ang korona ng isang prinsesa. Ngunit ang kanyang puso ay nananatiling mapagpakumbaba. Mga mahal kong mamamayan, wika niya. Hindi ako lumaki bilang prinsesa. Lumaki akong isang alipin.
api at wala. Ngunit sa aking karanasan, natutunan ko na ang tunay na karangyaan ay nasa puso, sa pagmamahal, pag-unawa at kapatawaran. Sana'y maging inspirasyon ako sa bawat isa na kahit gaano kaapi, maaari kang bumangon. Nagsigawan sa tuwa ang mga tao. At sa gitna ng selebrasyon, tahimik na nakatingin si Khalid. Hindi niya hinangad ang sentro ng atensyon. Ngunit alam niyang ang bawat salita ng kanyang kapatid ay aral din para sa kanya. Isang araw kumalat ang balita na may mga kalabang tribo na nagbabalak lusubin ng kaharian. Pinangunahan ni Khalid ang pangangalap ng pwersa upang ipagtanggol ang kanilang bayan. Bago siya umalis, nilapitan niya si Amira. Amira, kapatid, kung sakaling hindi ako makabalik, tumigil ka. Putol ni Amira. Hawak ang kamay ng kapatid. Babalik ka, sapagkat hindi ko na kayang mawalan ng kapatid na minsan ko nang nawala. Ngumiti si Khalid, at sa unang pagkakataon, naramdaman ni Amira ang tunay na pagmamahal ng isang kapatid. Sa laban ng iyon, ipinakita ni Khalid ang tapang hindi lamang bilang prinsipe kundi bilang taong nagbabago. At ang siya'y makabalik, sugatan man, ay buong pagmamalaki siyang sinalubong ng kanyang kapatid na si Amira. Matapos ang lahat ng pagsubok, isang bagay na lamang ang kailangan ni Khalid, ang patawarin ang kanyang sarili. Isang gabi lumapit siya kay Amira. Madalas kong tanongin ang sarili ko, karapat-dapat ba akong maging kapatid mo? Karapat-dapat ba akong tawagin na prinsipe? Sabi niya. Hinawakan siya ni Amira sa balikat. Hindi mahalaga kung ano ka noon. Ang mahalaga ay kung sino ka ngayon. At ngayon, nakikita ko na hindi ka na ang dating prinsipe na umapi sa akin, kundi isang kapatid na handang magsakripisyo. Sabi ni Amira. Naluwa si Khalid. At doon niya naramdaman ang pag-angat ng bigat na matagal nang nakadagan sa kanyang puso. Makalipas ang ilang taon, ang kaharian ng Al-Mutairi ay nakilala hindi lamang dahil sa yaman, kundi dahil sa kanilang makataong pamumuno. Si Sultan Rashid ay masaya sa piling ng kanyang mga anak, lalo na sa pagbabalik ni Amira. Si Khalid, bagamat hindi agad na ibalik bilang tagapagmana, ay naging huwaran ng mga tao dahil sa kanyang kababaang loob at malasakit. At si Amira, ang minsang alipin na inapi at pinagsamantalahan, ngayon ay tinitingala bilang prinsesang nagdala ng pag-asa sa kanilang kaharian. Isang gabi habang nakatanaw sila ni Khalid sa buwan, nagsalita si Amira. Alam mo, minsan naisip ko, kung hindi nangyari ang lahat ng sakit na iyon, baka hindi ko natutunan ang halaga ng kapatawaran, sabi ni Amira. Ngumiti naman si Khalid, nakatingin din sa langit. At kung hindi kita inapi, baka hindi ko natutunan kung paano magmahal bilang tunay na kapatid. Nagkatitigan sila dahil sa kanilang mga sinabi. At sa wakas, nagyakapan sila bilang mga kapatid na muling pinagtagpo ng kapalaran. Ang kanilang kwento ay naging alamat. Ang kwento ng prinsipe at ng Pilipinang katulong na kalaunan ay nalamang sila'y dugo at laman. At nagpatunay na ang kapangyarihan ng kapatawaran ay mas dakila kaysa anumang trono o kapangyarihan. Kayo, ano pong masasabi niyo sa maiksing kwento natin ngayon? At kung anong mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari niyo po bang i-comment doon sa baba doon sa comment section para muli ko pong mabasa. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.